Ayan no, yan ang sinasabi ko oh. Maganda to. Parang may Royal Rumble ngayon sa sa Pasig City, saka sa ilang miyembro ng media. And pansinin nyo yung title natin sa Jess. Ewan ko kung babaguhin ko po, no? Pero sa akin kasi, nabasa ko yung statement ni Corina Sanchez. Kaya pwede maging title natin ay Vico Soto, kakasuhan ni Corina dahil sa bintang na 10 million pesos per interview. Yon. Kasi kaagad sumagot ang kampo ng veteranang broadcaster na si Corina Sanchez Rojas hinggil sa paratang na may 10 million pesos umanong bayad para lamang mai-feature sa kanilang programa ang ilang personalidad. Pinatutungkulan dito ni Vico ang ginawang hiwalay na interview ni Corina Sanchez, no? Gayon din ang mag-asawang Julius at Christine Bersola Babaw sa kalaban sa politika ni Vico na sina Sara and Curly Diskaya. Sina Curly and Sara Diskaya ay naharap ngayon sa matinding kontrobersya dahil kabilang ang kanilang kumpanya na St. Timothy, St. Gerald Construction, gayon din ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pinangalanan ni Bongbong Marcos bilang 3 sa 15 contractors na napapaboran at sangkot di umano sa multibilyong pisong anomalya sa flood control project. Sa isang pahayag, sinabi ng kampo ni Corina na ang istorya ng mag-asawang Diskaya ay na-feature dahil sa rags to riches na istorya ng kanilang pamilya. Isa itong success story anya na magbibigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Ipinalabas ang programa ni Corina para sa mag-asawang Diskaya noong November 2024 at January 2025, ilang buwan bago ang nakalipas na May 2025 national and local elections. Ang programa po ni Corina ay Rated Corina at Corina Interviews na napapanood sa sa Net25 ba? Not sure, no? Pero pinasinungalingan ng kampo ni Madam Corina na nakatanggap sila ng 10 million pesos mula sa pamilya Diskaya. Ayon kay Corina, malisyoso umano ang pahayag ni Vico na posibleng humantong sa kasong cyber libel. Late na umano nalaman ni Corina na kandidato pala sa pagka-mayor si Sara Diskaya at magiging katunggali nito si Vico Soto. Ayon pa sa kampo niya, inimbitahan din nila si Mayor Vico, gayon din ang ina nito na isa ring veteranang aktres na si Connie Reyes, ngunit pareho anya silang tumanggi para ma-feature din sila sa programa ni Miss Corina. Nitong Webes ay naglabas sa kanyang Facebook page si Vico Soto kung saan ay binatikos nito ang ilang mamayag na nagpapabayad umano ng pera kapalit ng interview. Sabi ni Vico, basahin ko lang bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy, teka, ba't kaya handa ito magbigay ng 10 million pesos para lamang magpa-interview sa akin? Ayon kay Vico, wala naman anyang illegal dito, technically. Pero malaking paglabag daw ito sa Code of Ethics ng mga journalist. Sabi pa niya, huwag tayong maglokohan. They rose to national prominence as broadcast journalists, news personalities. Puhunan dapat nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahihiram nila sa mga korap kapalit ng pera symbol po. Yun po yung laman ng Facebook page ni Vico nitong Webes. May disclaimer pa nga ang batang mayor, no, na not an exact figure ang binanggit niyang 10 million pesos na binayad umano na mag-asawang Diskaya, pero may pasaring ito na alam nyo na yon, di ba? So, ibig sabihin, lam anadis na nagkabayaran. Bagaman hindi pinangalanan ni Vico sina Corina, Julius Babaw at Christine Bersola,
kalakip ng post na yon ang mga retrato at larawan ng tatlong media personalities at syempre ang kalaban sa politika ni Vico na sina Sara at Curly Discaya na natalo naman sa kanya nitong nakalipas na midterm elections. Ayon naman sa kampo ni Corina to insinuate that our show is irresponsible in that we only air what is paid for is slanderous. This clearly constitutes cyber libel. Yon, parang nagbabanta ang kampo ni Madam Corina kung kakasuhan ba nila si Vico Soto o hindi dahil sa malisyosong pahayag na to. Ibinablog ko po ito wala pa akong nakikitang statement, pahayag o kalatas mula sa kampo ng mag-asawang Julius at Tintin Bersola, pero umaasa rin tayo at naniniwala tayo na maglalabas sila ng kanilang komento hinggil dito dahil nakasalalay rito ang reputasyon at kredibilidad ng mag-asawang Julius at Christine Bersola Babaw. Para sa akin, mabigat yung akusasyong ito ni Vico Soto, mabigat na akusasyon na dapat ay suportahan niya ng ebidensya at hindi lamang basta-basta suspecha o sa pantaha. Kung sa bagay, mapapaisip ka naman talaga, bakit sa dami ng mga ipipicture na personalidad, ay bakit nga naman kukuha pa ng mga taong kandidato sa eleksyon? Sa totoo lang, hindi lamang sina Curly and Sara Discaya ang mga kandidato na na-feature ng ilang social media personalities and mainstream media platform, no? Kundi marami sila. Ilang politiko na ba ang na-feature sa Maalala Mo Kaya ng ABS-CBN, sa Magpakailanman ng GMA7, sa Batang Quiapo, o sa ang probinsyano ng ni Coco Martin. Hindi sila basta na-feature Yung iba pa nga gumanap pa bilang artista. Tama ba ako? Benar Abalos. Si Senator Lito Lapid, kamusta naman? Yung pagkaka-picture kina Pia Cayetano, Sanay Angara at marami pang iba. Yung iba nga ay may guesting pa sa mga noontime show tulad ng Eat Bulaga at It's Showtime. Take note, Vico Soto Eat Bulaga. Sino ba ang mga magagaling na host ng Eat Bulaga? 'Di ba ang daddy ni Vico na si Bossing Vic Soto at ang tiyuhin niya na si Tito Soto. Ibig bang sabihin, tumatanggap din sila ng bayad kung hindi man 10 million pesos? Kamusta naman yung madalas na sugod bahay sa Pasig City kapag malapit na ang eleksyon? Ang issue kasi ng bias ay depende po sa tumitingin at depende sa kinikilingan o sinasagasahan. Anyway, magandang argumento ang statement na to ni Vico Soto. Magbibigay ng magiging eye-opener to sa lahat ng mga producers, sa lahat ng mga media personalities, and lahat ng mga press people na maging maingat sa mga kanilang interviewin. At dapat ang mga pinipicture lang talaga kung ano yung newsworthy, at dapat wala na rito yung may halong politika para lamang mapaganda yung imahe nila. Kailang bahagi ho yan. Bahagi ng propaganda yan, bahagi ng estratehiya yan sa tuwing may eleksyon. Dapat lang talaga sa show, sa internet o television ay maging maingat sa pagpipicture ng mga personalities. Pero sana i-apply ito sa lahat. May Itbulaga ka man o wala. May Showtime ka man o wala. Tama ba ako, Mayor Vico Soto? Muli, ito ang T.O.P. ni Puri na pansamantalang nag-iiwan ng paalam, sayonara, and adios mga amigos. Mag-ingat po lahat. Thank you, Lord. God bless.